Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, may pakinabang ngayon at sa daratan. Magsanay ng magsanay ay kailangan ng mga gawang ikababanal, tulad din ng ehersisyo ng katawan, may pakinabang ngayon at sa daratan. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takdan. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiginhawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Magayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Kay dakila ng Diyos nating Ama, kay buti ng kanyang pangangasiwa, hindi nagkukulang ng pag-aruga nararamdaman sa ayuno na takdan. Ayuno ay gaya ng lagusan, palabas sa pinig na bilangguan. Ang makatahak ay magiginhawahan, ang magtagumpay ay gagantimpalaan. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Mag-ayuno tayo nang mag-ayuno, ating wasakin hadlang sa kasakdalan. Patayin niya ang sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng sangkalupaan. Kay palad ko ako'y inirang mo, binihisan ang hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalad ng agape mo.
Bagamat dumaranas ng mga sipayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng malinis na puso. Lahat ay inihahandang makasama. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos Kapitulo 4, versikulo 6. Hindi natin mababago ang nakalipas na, kaya naman di tayo dapat na mabalisa ukol dito. Sa halip na magmukmok, ay palipasin na lamang ito. Maging ang bukas ay di rin natin hawak. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Nasa kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Kaya naman, ang dapat nating pagtuunan ay ang ngayon. Sa ngayon tayo makakagawa ng makakaapekto sa ating buhay. Mabuhay nga tayo na gaya ng ito na ang huling araw natin. Hindi mawawala ang mga pagsubok sa ating buhay habang tayo ay nasa mundo. Magkagayon pa man, hindi tayo dapat na mabalisa. Ito nga ay kasalanan dahil gaya ito ng kawalang pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos na ipagkakaloob niya ang ating pangangailangan at tutulungan tayo sa panahon ng suliranin? Sa halip na mabalisa ay manalangin tayo. Ito ang mag-uugnay sa atin sa Panginoon. Sa ating pananalangin ay naipakikita natin na kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan, na tayo ay nagtitiwala sa Kanyang mga pangako, at nagpapasalamat sa Kanyang agape sa atin. Habang dinadakila natin ang Panginoon sa ating puso sa panalangin at pagsamba, ang ating mga alalahanin ay mawawala, at tayo ay mabibigyan ng kalakasan na harapin anuman ang dumating sa atin. Ang makapangyarihan, kamay ng Diyos ang magdadala sa atin mula sa mundong ito na puno ng kabalisahan patungo doon sa langit. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos Kapitulo 4, versikulo 6. Hindi natin mababago ang nakalipas na, kaya naman di tayo dapat na mabalisa ukol dito. Sa halip na magmukmok, ay palipasin na lamang ito. Maging ang bukas ay di rin natin hawak. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Nasa kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Kaya naman, ang dapat nating pagtuunan ay ang ngayon.
Sa ngayon tayo makakagawa ng makakaapekto sa ating buhay. Mabuhay nga tayo na gaya ng ito na ang huling araw natin. Hindi mawawala ang mga pagsubok sa ating buhay habang tayo ay nasa mundo. Magkagayon pa man, hindi tayo dapat na mabalisa. Ito nga ay kasalanan dahil gaya ito ng kawalang pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ba tayo sa Diyos na ipagkakaloob niya ang ating pangangailangan at tutulungan tayo sa panahon ng suliranin? Sa halip na mabalisa ay manalangin tayo. Ito ang mag-uugnay sa atin sa Panginoon. Sa ating pananalangin ay naipakikita natin na kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan, na tayo ay nagtitiwala sa Kanyang mga pangako, at nagpapasalamat sa Kanyang agape sa atin. Habang dinadakila natin ang Panginoon sa ating puso sa panalangin at pagsamba, ang ating mga alalahanin ay mawawala at tayo ay mabibigyan ng kalakasan na harapin anuman ang dumating sa atin. Ang makapangyarihan, kamay ng Diyos ang magdadala sa atin mula sa mundong ito na puno ng kabalisahan patungo doon sa langit. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagtapatan, kasakdalan ay matamo. Panahong nagdaan, di na babalik pa. Panahong narito, wag nang maaksaya. Ang pagkakataong hindi ginawa, katumbas sa yamang nauwi sa bulan. Panahon ay ginto at kakaunti na sa iwi mong puso, ngayo'y nagbabadya. Ang magpakayaman, sikayin tuwina, sigaw ng pag-ibig kapatid, kilos na. Panawagan ng langit, oras ay mahalaga. Ikintal sa isipan, huwag waling bahala. Palungin pamumuhay, ngayon ay kaligtan na. Sumulong at hagkan na, yaong puspos na diwa. Ang manalangin, o tao, gawain, buhay at yamang Kristiyano. Ito ay ugaling pagkasikhayin mo, sapagkat takda sa iyo. Pagkapatan, kasakdalan ay matamo.
Kay palad ko ako'y inirang mo, binihisan ang hubad kong puso. Dating bagsak, ngayon'y itinayo, pinaging mapalad ng agape mo. Bagamat tumaranas ng mga sipayo, inaaliw ng iyong espiritu. Nililinis ng mga ayuno, dinadalisay ang aking puso. Malinis na puso ang hinahanap mo, O Diyos, tulungan mo ako. Sintang kapatid ay maakay ko, at kapwa magtaglay ng
Ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos na Ama at Hari natin, sa pamamagitan ng Inang Iglesia na kabanal-banalan, ako na inyong kapatid na Hiel na isang alipin ng Panginoon at itinalagang lingkod ninyo ay bumabati ng kapayapaan. Minamahal na mga banal na kapatid, karangalan ko na mapaglingkuran kayo. Lagi kong kinasasabikan na makita at makapiling kayo upang maging kasangkapan sa inyo sa mga pagtuturo, pagpapaalaala, at pagpapahayag ng mga katotohanan ng Panginoon, sa ikalalakas ng inyong pananampalataya, sa ikatitibay ng inyong pag-asa sa Panginoon, at sa ikapagniningas ng inyong agape ukol sa lahat. Dahil sa paghahangad na makapaglingkod sa inyo, isang gawa ng sikap at pagmamahal ang sa inyo ay inihahatid. Sa patnubay ng banal na Espiritu, makapaghatid nawa ito ng kaaliwan at kaginawahan sa inyong mga kaluluwa. Sa mataimtim na pagbubulay sa mga mapapakinggang aralit, ay magbangon nawa ng bagong Espiritu sa inyo upang sampalatayanan at gawin gaya ng mga utos ng Panginoon. Mga minamahal na mga banal na kapatid, binubuksan sa atin ang pintuan ng mabubuting kapalaran sa buhay na ito at sa buhay na darating. Ang pagpapala sa tipan ng agape ay lubos nating makakamit, kaalinsabay ng pag-abot natin sa kasakdalan na kalagayang nais ng Panginoon na marating natin na kanyang mga anak. Dahil dito, buong pagmamahal na inihahatid ng kasangkapang pangasiwaan sa mga banal na kapatid, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Sa pagbubulay sa kredo ng Kristiyano, ay ating isinasapuso ang pinakamimithing maging ating larawan at ating sinasabing, ako ay Kristiyano. Ako'y handog sa kataas-taasang Diyos. Isang ilaw nitong sanlibutan, ako ay may kapuri-puring pag-uugali. Para sa ikaluluwalhati ng aking inang iglesia, ang kabanal-banalan, at sa ikalulugod ng aking amang Diyos, ang kataas-taasan, nagpipilit na maging ganap, may gabay ng sikap upang maging sakdal. Ang ikatlo sa gabay ng sikap ay ang pagiging iglesyang disiplinado. May katiyakan ng takdang utos ng Panginoon sa iglesia, ang gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Naturuan sila kung ano at paano ang gawaing paglilingkod sa Panginoon. Tinawag ng mga tagapangasiwa sa gawaing paglilingkod, tayo ngayon ay may pananagutang maging mga tunay na disipulo o alagad ng kataas-taasang Diyos. Sa makatwid ay mga tunay na tagasunod ng Panginoon. Ang kailangang pagtupad ayon sa utos ay pangunahing tungkulin ng alagad. Sinabi sa atin, tanggap agad, sunod agad, o ang pagiging tasa ng Kristiyano. Gumagawang may pananampalataya at walang bulay-bulay na pagsunod sa utos ng Amang Hari at ng mga sa atin ay inilagay na kasangkapang tagapangasiwa. Ang kinakailangang paggalang ay mapatutunayan sa buong kalooban ng pagpapasakop sa Panginoon at sa kanyang mga inilagay na tagapangasiwa sa iglesia. Ang iglesia ng Diyos ay walang ugali ng kaguluhan. Bagkus nga ay disiplinado na ang lahat ng mga bagay ay ginagawang nasa kaayusan at nasa kataimtiman sa espiritu ng kapayapaan. Dahil dito, ang Kristiyano ay gumagawa ng tahimik ng kanyang sariling takdang gawain o ministeryo. Ang pagiging disiplinado ay nagpipigil ng kanyang sarili. Tulad ng isang kabayo na ang renda ay laging nasa kanyang bibig
upang ito'y pasunurin sa kalooban ng sa kanya ay nagpapatakbo. Wala sa kanya ang kapangyarihang gawin ang kanyang sariling kalooban. Kung saan siya igiya, doon siya paroroon. Gayon ang Kristiyano, ang kalooban ng Diyos ang siyang sa kanya ay kapangyarihang umuugit ukol sa kanya ring sariling ikaliligtas. Ating narinig, ang taong gumagawa ng kanyang sariling nasa ay naparoroon sa kapahamakan. Gaya ni Apostol Pablo, ang pakikipaglaban sa nais ng laman ay ating pagtagumpayan sa pag-iral ng ating espiritu. Anong ganda ng kapisanan ng mga banal kung ang lahat ay disiplinado, magiging higit na dakila kaysa sa kaharian ng Haring si Solomon. Magiging tanyag dahil sa karunungan ng mga banal at kaayusang hindi matatawaran. Magiging gaya ng mga bituin sa kalawakan na hindi nagbabanggaan ang kapatiran sa kanilang mga paggawa at nagtutulungan upang itanyag ang dakilang kapangyarihan ng makapangyarihan sa lahat. Ang mga narinig na ito ay tanggapin nating buong puso upang tayong lahat ay sama-samang makarating sa kasagdalang pinakamimithi. Ang akin pong pamanhik sa lahat ng kapatid, ariin po natin ito ay isang mahalagang bagay sa buhay natin. Pagyamanin natin sa ating kalooban sa pamamagitan ng palaging pakikinig. Ako'y lubos na nagkakatiwala na ang mga ito'y magsisilbing gabay natin upang maipagtapos natin ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Gayon din, ang higit na ipinakikiusap ko sa inyo, pag-aralan nating maiguhit ito sa ating pamumuhay, na ang tunay na ibig sabihin, maipamuhay natin ito alang-alang sa ikapagiging dapat at ikalulugod natin sa harap ng haring pinagsukuan ng ating mga sarili. Hanggang dito mga minamahal na mga kapatid, ang munti kong alay sa inyo, ang 10 gabay ng sikap upang maging sakdal. Hanggang sa muling pagdinig natin sa ganitong paraan, pinakamamahal ko po kayong tunay. God knoweth. Mispa. Magayuno tayo sa ating paglaya nang makatakas sa ugaling masama. Mag-ayuno tayo upang maging handa sa dulo nitong ating pakikidigma. Ayuno ng Bansang Banal. Kalakip ng mga hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape, inihanda ng pangasiwaang pangkalahatan sa pamamagitan ng Gabay Ministry. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-27 taon ng pagkakahayag ng tipan ng agape. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay batay sa ayunong pinili ng Panginoon na nasusulat sa Isayas 58:6-8 na siya ring diwa ng ating itinataguyod na ministeryo
ang We Care Ministry. Isaiah 58:6-8. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili, na kalagin ang mga tali ng kasamaan, na pagaanin ang mga pasan at papaging layain ang napipighati, at iyong alisin ang lahat na atang? Hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Pagka nakakakita ka ng hubad na iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagay sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang nilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay likod. Magpapasimula ang pagpapaningas at pag-aayuno sa ika-16 ng Gabay 2023 sa Sikap Misyal sa ika-6 ng umaga, at magtatapos sa Sikap Misyal sa ika-6 ng umaga sa ika-29 ng Sakdal 2023. Ang mga gawa ng pagpapaningas at pag-aayuno ay ang mga sumusunod. Una, buong pagtatalagang pagtataguyod ng mga takdang pagtitika. Ang takdang pagtitika ay gagawin sa loob ng 7 Sabath na magpapasimula sa ika-16 ng Gabay 2023. Sa ika-6 ng umagang Sikap Misyal at sa ika-6 ng gabing Sikap Misyal o sa oras na itatakda ng punong sambahayan, ay dapat na isagawa ng lahat ang programa ng pagtitika na inihanda ng Kasangkapang Pangasiwaan. Ang programa ay maaaring isagawa ng sama-sama, Bethel, Cell, o Iglesia, o individual. Ikalawa, kumplituhin ang 7 hakbang ng pagpapaningas sa tipan ng agape. Ang mga ritual ng paghakbang ay kalakip na sa mga takdang pagkakatipong pagsambang Adonai simula sa ika-17 ng buwan ng Gabay. Ikatlo, buong sikap na isagawa ang Sikap Misyal o 7 panalangin sa buong araw na isinasagawa kada ika-3 oras na magpapasimula sa ika-6 ng umaga. Kaapat, itaguyod ng buong pag-ibig na pagpapadama ng malasakit sa kapatid, sa mga kapatid na nangangailangan, sa mga kapatid na may suliranin sa pananampalataya, at maging sa mga kapatid na nawalay sa paglilingkod. Sa diwa ng ayunong pinili ng Panginoon ay pagaanin ang pasan at palayain ang mga napipili. Makipag-ugnayan tayo sa ating mga tagapangasiwa at tagapangalaga kung sino-sino ang mga kapatid natin na maaari nating madalaw, matulungan, maipanalangin, mapayuhan, at maakay na makapanumbalik sa kasiglahan ng paglilingkod. Kalima, makibahagi sa mga takda na kaugnay ng Ministeryong We Care. Sa pakikibahagi natin sa Ministeryong We Care or World Evangelization, Christ's Agape Redeems Everyone, ay pagsikapan nating magawa ang mga evangelization approaches na nakapaloob nito. Establish relationship through caring. Makipagkaisa sa mga itatakdang outreach programs sa ating mga dako, gaya ng feeding programs at community services. O sa personal nating pamamaraan ay magpadama tayo ng maayos na pakikitungo at pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao. Make good impressions. Bukod sa patuloy na pamumuhay natin sa kredo ng Kristiyano, makipagkaisa rin tayo sa mga hakbangin ng pagsasaayos at pagpapaganda ng ating mga dakong sambahan. Evangelize and convert. Buong sikap nating itaguyod ang pag-TTHM
at pakikipagkaisa sa anumang gawaing may kaugnayan sa pagpapalaganap ng kaligtasang tinanggap natin sa Panginoong Kristo Jesus. Evangelize the world now. Makibahagi sa pangaral sa buong mundo sa paraang makipag-ugnayan sa ating mga kakilala o mahal sa buhay na nasa ibang bansa at gumawa ng mga hakbang upang sila'y mapasimulang mapangaralan. Patuloy nating itaguyo sa buong kabanalan ang paghahandog at pag-aabuloy na magagamit ng Iglesia sa pagsusulong ng misyon sa buong mundo. Ika-6, pagbabasa ng Biblia. Bukod sa mga talatang inihanda ng kasangkapang pangasiwaan, sikapin ng lahat na mapasimulan ang ugaling pagbabasa at pagbubulay ng mga banal na kasulatan. Ika-7, pagpipigil sa bisyo na hindi nakatutulong sa ikaunlad bilang tao at bilang Kristiyano. Bawal ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa buong yugto ng ayuno. Sa mga sadyang hindi gumagawa nito, magtakda sa sarili ng pagpipigil ng anumang nakasanayan na hindi nakatutulong sa kalusugan, lalo na sa ating pagiging Kristiyano. Inaasahan na sa pagtatapos ng peryodo ng pag-aayuno, kung hindi man tuluyang mawala ay tuloy-tuloy na nating mapagtatagumpayan ang bisyong ito. Higit sa kanino paman, ang biyaya ng ayuno ng bansang banal ay para sa iyo, kapatid. Oo, kapatid, para sa iyo nga, sa lalong ikapagiging dapat mo sa pagharap sa Panginoon sa dakilang araw ng pagdiriwang ng pagkakahayag ng tipan ng agape sa taong ito. May espiritong pag-aayuno po sa lahat ng kapatid.